So, ang akon nga topic subong is about when the time is right, God will make it happen. Sa first day ko sa board exam mga kauturan, nahambal ko nga hindi gali ako prepared that time. Basta hindi gali kita i-prepare, hindi pa man itaon ni Lord yaon sa aton. So, since hindi ako prepared that time, ang nahambal ko nga hindi ako prepared is just because wa man sa may ko mag-review that time. Gin priority ko ang work, may gin priority pa gid ako nga iban nga bagay. Instead nga mag-review ako, nag-focus ako sa obra. Pero mga kauturan, naghambal ako kay Lord nga if ever mag-take ako ni what Lord, please give me a sign. So, duro siya nga mga sign ginhatag ka na for mga kauturan. So, nahambal ko nga, base sa second take, amo na yato ang para sa akon. So, ang sign na ginhatag ni Lord is, pagka-morning, after sang work ko, nagpasa ako in resignation sa letter without knowing why, kung hamay. Kagwa ko rason ko nga man na-resign ako sa work. So, hambal ko pa sa amo na ni ang sign nga ginhatag ni Lord sa akon. Ginporso ko na nga mas kinahambal ko nga wala na ako source of income. What if kung hindi liwat ako makapasar? Ano liwat ang ako nga source of income? So, wako yung ginmay, kinahambal ko kasi amo na ni ang sign ni Lord. So, pagpasa ko resignation letter, wala ito gin-accept ako nga supervisor. Pero, ang ginobra ko is nag-awol ako. So, malain man, pero hambal din paglaban ugid nga, base amo na ni ang sign, na ginhatag ni Lord sa akon mga kauturan. So, sa first day ko, aral ako sa review center, nag-base na ako sa stock knowledge ko, maskin wala man sa stock knowledge. Hambal ko nga, sige lang, mabuo lang ako, base may himala man tana, diba? So, amo to mga kauturan niya, pag abot it result, wa man kanakon, kay sayod ko man lagi, kaya hindi ko mapasar. Nag-take lang ako, kay base may imposible man. So, balik kita sa akong nga topic. It's just only a short message, pero makahatag man isang reminder sa aton, kag sang knowledge, para ma-apply na natin ini sa aton nga adlaw-adlaw ang kinabuhi. So, sa liwat, ang akong nga message is, when the time is right, God will make it happen. Isa sa favorite verse ko, sa wala ako nakapasar, is according kay Isaiah 60 verse 22, which is, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Permi ko vidyaon, ginabalik-balik, ginabutang ko sa notes ko nga, when the time is right, God will make it happen. Ang ginubra ko that time, mahulat na ako kung saan ni Lord ihatag ang right time para kanakon. Hindi ko siya pagpangunahan, kay sayod ko siya lang nakasayod kung ano bala ang akon na maging future, kung ano bala ang opportunity nga para sa akon mga kauturan. So kung hindi ko na para sa aton, di kita ma-hurt. Sayod naman kung ano kasakit mag-expect nga abi naton para yung gid ka naton ng isa ka bagay pero hindi galit. So sometimes kung grabe gid ang pag-expect naton sa self-doubt, too much expectation can lead us sometimes into depression. Sometimes may mga tao nga nag-committed suicide. Kay tungod nga grabe gid ang expectation da sa self-doubt. For example, may mga opportunity nga gusto gid nanda mabuol, may mga goals na gusto gid nanda ma-achieve, pero hindi gid nanda makuha. It's just because hindi para kananda ang opportunity, pero ginapilit man gyapon gihapon nanda. So at the end, masakitan kita mga kauturan. Like for example, sa isa ka tawo, sa'yo na man naton nga, hindi na ikaw palangga. There's no love. Ikaw lang ginagapalangga sa iya. Daw ginapush mo bala self mo. So daw kalain man nga, i-push mo ang sarili mo sa isa ka bagay, sa isa ka tawo nga hindi mo man deserve, diba? So, amo lang mga kauturan. And God knows the way you've been carrying, and He does not want you to carry it alone. Sa'yo ni Lord kung ano kabugat, ano kabudlay ang aton nga mga ginadala-dala sa aton nga kabuhi. Kaya hindi gusto ni Lord nga kita lang ang magasolve sa aton nga mga problema. Hindi na gusto nga kita lang magadala-dala sa pugat nga ginabatsagan natin mga kauturan. Ang kinahanglan naton
makipagsugilanon kita sa iya, maski ano pa ang mga problems nga gaabot sa aton nga life. Because what waits at the end is more than a blessing. It's a word from the Lord to anchor your soul and reminds you your waiting is never wasted. So, for example, kung na-fail kita sa first, sa second, sa third, kinahanglan niya i-surrender talang tanan-tanan sa Ginoo because at the end of the day, magahambal lang kita nga it's worth to wait. Kung baga may mga unexpected blessings nga mag-aabot sa aton, kinahanglan niya mahulat lang kita sa right time nga ihatag ni Lord sa aton. Hindi ta siya pagpangunahan, mga kauturan. So sometimes we cry out, but when nothing moves, we wonder if heaven heard us. So kung grabe kagit kabukat, kagkasakit sa mga nabatyagan ta, sa mga gakanatabot sa life na, nag-wonder din kita kung nababatian bala ni Lord ang aton nga mga prayers, kung daon gid man nag-exist gid man si Lord, mga kauturan. I want you to know that God is not late, He is not stalling, He is not trying to frustrate us. He is setting the stage something greater than what you ask for. Sometimes to know what we think is a no from God is actually a not yet. So meaning mga kauturan, hindi gusto ni Lord na ma-frustrate kita. Kaya daw kita lang gani ang nag-frustrate sa self-talk. So if there's no answer mga kauturan, meaning gina-prepare kita ni Lord sa opportunity nga mag-aabot sa aton mga kauturan. He is setting the stage for something greater. Kaya na mas, kumbaga grabe pa ang ihatag niya kaysa sa gina-expect natin mga kauturan. So God is more interested in your character than your comfort. He delays certain things not to punish you but to prepare you. So grabe kita ka-love ni Lord, kay mas interesado pa siya kanaton kaysa sa comfort naton sa iya. Wala siya labot sa comfort ta as long as kung mga kauturan niya nga i-prepare na kita, i-mold na kita as a person para mag-abot na ang tinion, nga ma-receive naton ang opportunity, ready na kita. Hindi man ibig sabihin nga ihatag niya ang opportunity nga sayod na nga we are not yet ready. Kaya kita lang mabudlayan, kita lang masakitan. Hindi ibig sabihin nga there's no answer sa prayer ta. Kaya hindi ibig sabihin mag-pray kita today, agad-agad ihatag ni Lord yaon. We need to have, kinahanglan mahaba ang aton nga pasensya. Kaya hindi agad-agad makuha naton because there's a process sa tanan-tanan. So there are things you are praying for right now that God has already said yes to, but He is waiting for the right moment to release them. So amo galing yaon hambal ko nga tanan nga mga prayers na sa iya, na-receive yun yaon ni Lord. Kag nagahulat man siya sa right moment or right time kung saan niya yaon itao sa aton mga kauturan. So once He declares the time is right, there is no force on earth that can stop it. That's why the enemy tries to get you to give up. If he knows that if you hold on a little longer, you will walk into something he can stop. So mga kauturan, kung mag-abot na ang tinion niya, i-declare na ni Lord ang mga ginapangayo mo sa iya. Hindi gid maiwasan na mag-enter ang enemy sa life ta. Ang enemy which is the devil. Kaya tungkol ginatry na kita kung gaano kita ka-strong enough. So, ang yawa mga kauturan or ang devil na nangianggid na siya mag-enter sa life ka kung sayod na nga successful yun kita, kung sayod na nga grabe yun kita ang mga blessings nga gaabot sa aton. So, sa aton yun yaon kung magpatempt kita sa iya, sa aton yun yaon kung paano ta i-handle ang devil sa aton nga life. It's about us on how we going to fight the devil, mga kauturan. So, if he knows, mga kauturan, that if you hold on a little longer, you will walk into something, he can stop. So, the enemy gonna want you to believe the lie that God is not listening,
That is why if we fall, sometimes we easily give up. So gusto gid sang yawa nga papatihon kita sang mga kabutigan nga hambal na kuno wala nagapamati si Lord. Wala niya ginasabat ang aton nga mga pangamuyo. Amo na ang gusto sang yawa nga ipaabot sa aton nga wala kuno si Lord nagapamati sa aton. That's why we are easily give up. Dasi kita mag-give up mga kauturan. Pero hindi man tanan. But God heard us from the first moment you cried out. He just know what you need more than what you want. So when we don't see progress, we need to trust the process. So sayo ni Lord nga kung ano kabudlay ang aton nga mga nabatyagan. Kag sayo ni Lord kung ano pa ang needs naton, kag kung ano pa ang mga wants naton sa life ta. Mas kilala pa kita ni Lord kaysa sa self naton. Kita wa kita kasayon kung ano ang magiging future ta. Wa kita kasayon kung ano pa ang mga opportunity nga mag-aabot sa aton. Pero si Lord, sayod na ang opportunity nga para sa aton. Sayod na kung ano pa ang kinahanglan naton nga obrahon para maabot ta ang goals sa mga kauturan. Kinahanglan ko no nga mag-trust na kita sa iya or we need to trust the process kay may proseso ang tanan. So God is not in a rush because He is never unsure. His timing is always perfect and always for our good. When God says, it's your time, no opposition can hold you back, no betrayal can stop the blessing, no enemy can block the flow, and when the appointed moment arrives, you will step into the very thing because God declares it and appointed you to this opportunity. So kung mag-abot na ang tinion, nga ihatag na niya ang mga ginapangayo ta, ang mga prayers ta, no one can stop it to no. Wala na sang mag-stop kaon, kay tungod nga amon naon ang gin-appoint ni Lord, amoy niyaon ang ginhatag niya para sa aton. God wants us to understand that you are not behind. You are being positioned. Every painful delay, every night na nagahigit ka, and nag-wonder if God forgot you, it was all part of His setup. Because when the moment mga kauturan arrives, or kung mag-abot na ang para sa imo, you will need to fight for it. You don't need, or you will not need to fight for it. Ma-recognize ka na. The blessing will know your name. The door will open not because you push it down, but because God's timing had arrived. So kung mag-abot na ang mga opportunity or ginsabat na ni Lord ang imo nga mga pangamuyo, hindi mo na kinahanglan ipaglaban pa. Kay tungod amo na yaon ang gin-declare ni Lord or gin-appoint niya para sa imo mga kauturan. Hindi dahil gin-push mo yourself sa amo kaon nga bagay, sa amo kaon nga tao, kundi amo yaon ang ginhatag ni Lord para kanimo. So meaning, hindi ka na mabutayan, kay tungod ginhatag na ni Lord ang imo nga ginapangayo sa iya mga kauturan. So, sa akon nga pag second take sa board exam mga kauturan, dito ko na feel nga wala na ako ginbudlayan. It's because nga na-feel ko na ang presence ni Lord kay hambal ko, kay may mga signs siya nga ginhatag sa akon mga kauturan. Sa nag-review ako, permi ko na-feel siya, kag wala na ako ginatamad mag-review sa board exam. Kag maskin ano pa ka budlay no nga i-manage ang time mo kag imo nga work or business, daon gihapon siya para i-guide ako mga kauturan. So sang aral na ako sa Iloilo para mag-take sa board exam sa testing room. Din base ko ang akon nga na-feel sa first take ko at sa second take ko. Sa first take ko, medyo kabugat gid sa balatsagon. Mabugat gid. Kay tungod wala ka ka-review, wala ka kasayo kung paano ko maansiran ang test paper. Pero sa pag-second take ko, pag sulod ko pa lang sa room, sa testing room, kamagaan sang akong nga feelings. Kay tungod daw ginsaniban ako ni Lord.
Kaya feeling ko, daon gid siya. Kag, pag bukas ko na sa test paper kay ma-answer na, pag lantaw pa lang, wala lang makasayod kung ano ang number 1. Kay, hindi man, ibig sabihin nag-review ka, tanan-tanan magawa. So, siguro mga 10 lang ang nagawa sa amon nga gin-review. Ako masayod kung dinilugin pinagdukol ang mga gin-answer ko sa test paper. So, since wako kasayod kung ano ang magagawa, wako kasayod kung ano ang answer, nang ginpiyong ko lang ang ako niya matatag. Every number ginapangamuyuan ko nga, Lord, please guide me to the correct answer. Kag nagakanta ko sa hinsong, hinay lang nga hindi makadistract sa luyo ko. Then pagbuta ko, ara na. Feel ko ara na din ang correct answer. Amo lang niya ang ginubra ko sa mga part niya, wa ko kasayo mga kauturan. And then, pagbuwa ko in testing room, wala man ako ginkulbaan. Ako confident, kita ko nga, ay, pasar ko yun siya. Pero pag-abot sang result, dito na ako ginkulbaan. Lunch pa lang, nagkatangis na ako. Pero mga, yata ko nagawa, 4 p.m. And then, dito lang ako ginkulbaan. Kaya base ang bago, hindi na naman ako kapasar na lang ihakbal. Ginikanan ko, I don't want them na ma-disappoint me for the second time. Kaya grabe kitaan na expectation ka na ako. Kaya syempre man sa mga iba na tao na nag-expect ka nimo. So, pag luwa it result, gin-share ko ang link, kay may link na gin-send ang amon nga sa group chat. Pag open to it link, wala ko nakita akong nga name. Dito na daw matiyabaw, yun ako. Kaya ba't wala mag-iman takong kapasar. Tapos, nagtawag ako niya classmate, nabal niya, Joy, congrats sa mga deserve mo. Amo lang to akong reaction kung nakita niyo sa video nga. Grabe, kulang ilang higdayon ako sa loob, sa kalipay. Kaya tungod abi ko, wala man ako nakapasar, kaya wala ko nakita ako name sa list. So pagbalik ko, elementary tagali nga, link ako na-check, hindi ang secondary. So ako itong mga kauturan, na-realize ko nga, grabe gali ka-powerful si God kung isurrender mo tanan-tanan sa iya. Kay tanan niya to, hambal ko kay Lord, Lord, kung para ini sa akon, ihatag ko. Pero kung hindi, okay lang, kay magahulat ako sa right time, sa right moment, kaya ihatag mo liwat sa akon. So, hambal ko, amo na ni ang opportunity nga ginhatag ni Lord sa akon, kagtagaan ko ini importansya. And also mga kauturan, I would like to take this opportunity nga magpasalamat man sa ginikanan ko. Kay tulad nga, kung hindi dahil sa ila, wala ko man na-achieve nga ang amuni kung saan din man ako narap. Kay tulad sa ila nga mga sacrifices na patapos na ako, may bonus pa, nakapasar pa sa board, wala din sila nag-stop na wala din sila nag-stop nga i-push ako nga mag-take sa board. Kay sa tuod ng mga kauturan, sa dagit naga-push man ka na kon nga buo lang ikaw, kung hindi man ikaw kapasar, okay lang. Take lang na take, wala problema. Hambal ko, hay kung mag-uliwat ako board, hambal yung basing, hindi man ako kapasar. Hambal ko, lahat ng kahimig ako kay tuod naman, pero yung mga ka-failed mga kauturan, no failure ako halisan, nagkaunga pala ako, bata pa, sa pag-apply sa work, na-failed man ako, nagpamanila ako that time, nag-apply, wakasayod, di mama ko niya, na-failed man ako sa work, ang mga nagbalik ako diri, kaya hambal ko kasi, wala akong opportunity sa Manila kasi diri. Sila nag-push nga, mag-take ako board exam, na hambal ko, sige, mag-take na lang ako kagambal ko kung ano man ang maging result, patuloy nyo, kay hindi naman mahampal kung ano ang future na ihatag ni Lord para sa atin. So, naglakas loob ako mga kauturan yung mag-take liwat. Siguro nagpahuway lang ako 1 year, yata. So, kung hindi man dahil sa ila, wala din ako nag-take effort man. Siguro isa pagigyaon sa saya ginhatan ni Lord para sa akon nga i-pursue ko yung profession na yun, mga kauturan. Thank you, Gid, Mata, kay pwede nyo, Gid,
ma-reminds ang inyong mga sacrifices dati sa amon nga. Okay lang nga, wala kami alam, basta kamo mapa-eskwela namon. Okay lang wala kami nakatapos, basta kamo nakatapos. Sayod ko kung ano ang mga hard works nanda, hindi na gusto nga maagyan namon kung ano ang naagyan yung mga ginikanan namon dati. Amo nga ginatry bigit anda ka best para makatapos kami. And hindi ako, proud na ako sa self ko, pero mas proud ako sa ginikanan ko sa ng mga kauturan. Sa youth ko kung ano ang sacrifices ni Papa, ni Mama, nga maskin ano kabutay sa sitwasyon, maskin gaulan, maskin ano ang init, nagaobra para mas tao ang among nga kinahanglanon, para tao ang among nga mga wants. Subong nakapag-graduate na sila sa tatlo, kag magahulat kami sa kung ano pa ang opportunity nga ihatag ni Lord para mabalikan namon ang among mga ginikanan sa ilang mga sacrifices. Kami ang ilang fruit of hard works, kumbaga kami ang ilang kayamanan. So, before I end this message, I would like to share this verse sa inyong mga kauturan. This is according to Romans 8 verse 28. God's plan for you is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He's doing something for you. Trust the process. So, meaning mga kauturan, kung sino man diri ang na-fail, sa isa ka beses, twice, or third times, or pila pa, okay lang. We need to stand up again. And kinahanglan niya, makipag-ugyon kita sa Ginoo. I-trust lang natin ang proseso nga ginaubra ni Lord para sa aton. Kaya may plano si Lord para sa aton. Wala na gina-delay ang mga bagay-bagay. Nag-delay siya. Kaya tuwag gusto niya nga i-prepare kita para kung mag-abot man ang tinion, we are ready to face the opportunity nga ihatag niya sa aton mga kauturan. So, amo lang akong nga message, mga kauturan. Short message lang for today. Kag tani nakahatag man ini sa inyo sa knowledge, mga kauturan, kag inspiration as well. Madamog din salamat and happy sa. Amen.